Isang maulang gabi po sa inyong lahat. Pagkatapos ng napakagrabing init, sunod-sunod na araw naman na umuulan, which is good. Kaya lang no, it's only the month of June and kakasimula pa lang niya at mukhang ang aga ng ng tag-ulan this year. Most probably na to, epekto pa rin ng tinatawag nilang global warming. Medyo no, kasing kabataan ko, early 90s up to mid 90s, yung tag-ulan ay consistent kapag per months na. So minsan at the latter part of August, yan, umuulan na yan. Tapos pag patak ng bear, napaka-frequent na nung suspension of classes because yung mga typhoon is mga malalakas. Storm signal number 1, 2, minsan hanggang 3. Pero ngayon yata umaabot na ng up to storm signal number 5. Yung talaga ng mundo, medyo nagbago na yung ikot ng mundo. Sabi nga ng tatay ko, tumatanda na si Mother Earth. And itong global warming na to, tayo din naman mga tao yung may gawa nito eh. Yung pollution na dinodulot natin sa atmosphere, contributing factor yan. Medyo traffic pa. So kapag gantong maulan, dapat medyo hinay-hinay ng mas sa pagdadrive, mas dapat nag-iingat kasi slippery yung daan, tapos blur yung vision mo kasi may mga raindrops sa windshield. So dapat alalay lang sa pagmamaneho. Papunta naman tayo ngayon sa sa Lazatin Boulevard dito sa City of San Fernando, Pampanga. Bibili lang tayo ng mabibili. Yung ibang street sa amin yan sa May Village, ginagawa yung daan na tiyempo pang umuulan. Maputik daw, sabi ng mga delivery riders ng mga parcel, ng mga pagkain. Unexpected siguro, baka batang 90s din yung yung head ng project. Di niya ine-expect na uulanin ng ganito kaaga. Singit ng singit yung mga motor. Hindi daw sila naniniwala dun sa you only live once.
Kaya joyride sila ng joyride kung makapag-drive. Dito gaming tong ano, nasa unahan natin. Toyota Revo. Parang Toyota Revo to eh. Upgraded version ng mga Tamaraw FX na madalas gawing taxi sa Maynila. Hindi ko lang sure kung usable pa ba yung ano, Tamaraw FX early or mid 90s na uso yung mga yan. Bagay may mga ano naman, may mga Lancer na yung singkit saka itlog, alam ko ano yan eh, late 80s yung singkit yata or early 90s, mid 90s naman yung itlog saka yung pizza ba yun. Pero marami pa ako nakikita, especially sa mga car show, yung singkit na box type. Dagdal ko na wala kasi akong kausap ka katulad last time nakasama ko si Bunso saka si Mrs. Kaya kayo na lang yung kakwentuhan ko. Sana dumating din yung panahon na ano, makapag broadcast tayo ng live sa YouTube. Pero ano pa yan, mahaba-habang biyahe pa yan. Medyo kaka-start pa lang naman natin eh. Pero sana mapansin tayo. Or on family vlogs naman yung ini-start natin. Medyo maigpit kasi sa ano, pagdating sa music. Kaya hindi natin siya ma-pursue sa YouTube. Pero totally understandable naman because of yung mga copyright. Kasi di naman talaga biro yung ano, yung pagko-compose ng mga kanta tapos lalapatan mo pa siya ng musika. Yan, naiintindihan naman natin yun. O, pangalawang motor na yun na ano, sumingit sa innermost lane. Nakailang gawin na ba tayo sa ano, Lazatin Boulevard? Apat ko na yata na video to eh. Una nung bumili tayo ng chicken nuggets. Kailan ba yung pangalawa? Pangalawa na pumunta tayo ng ano, ng capital town. Dadaanan mo din yung Lazatin Boulevard na. So ibig sabihin, pangatlo pa lang siguro or ata to. Ayan. So malapit na tayo dun sa ano, kanto patungong Lazatin Boulevard. Magra-right turn yan tayo. O ito, Revo din yata to ha. Oo, no? Ibang kulay. Parang dark blue yung kanina, tapos ito parang brown. Galing. Na-maintain pa nila yung mga sasakyan nila. Hirap mag-drive kapag umuulan. Kailangan ala-alalay lang. Yun, buti pinasingit tayo ni Kuya. Bait niya. Malapit na tayo sa ating destination. Ano ba yan? Green na oh, pero
umarangkada pa rin yung, umabante pa rin yung bus. Ako, kakamadali mo ng few seconds yung aksidente, hindi mo masasabi. Traffic pa talaga, oh. Buti na lang matik yung dinadrive nating sasakyan, hindi ganun ka-effort yung pag-shift ng gear, cambio, preno, ano lang to yung brake, tas auto drive pa. Haba ng traffic, yan din yung dadaanan ko mamaya pa uwi. Lampas na sa linya itong mga to. Naklaw na nila yung lane na to. Only in the Philippines. Evening talaga. Sana yung bill ng kuryente bumaba na. Kasi lipas na yung summer. Yung bill namin ng tubig kadarating lang. Almost triple. Dati lang siyang 3 digits. Ngayon 4 digits na. Ayan. Lapit na po tayo sa ating destination. Left turn na ako dito. Tapos park lang tayo. Ayan. Alright. And wala tayong payong. Ibig sabihin 1, 2, 3 atakbo at ulin tayo nito. Ba muna ako, guys. Samahan niyo ako mamayang pauwi. Ayan, nabili na po natin ang kailangan natin bilhin. Siyempre, uuwi na tayo. And of course, ulan pa din. Wait lang natin na maklear yung daan bago natin pasukan. Ako, ginawa pa yung lane strike. Tayo pwede sumingit. Let's wear our eyeglasses muna para mas clear yung vision natin. Ayan, lapit na. Paglampas nitong sasakyan na to, pwede na. Kaya lang may humarang na pick up dito sa ating harapan. At ito, humarang din siya. Ayun. Alright. Okay. Ito yung daan na hindi na asfalto, kaya visible pa yung mga green light na lining sa gilid. Ewan ko ba dun sa mga nag-asfalto kung ba't sinaklaw nila pati yung mga ilaw. Siguro dahil maliwanag nung ginawa nila, baka di nila napansin na meron palang mga ilaw sa gilid. Ayan di ba? Mas madilim na yung kalsada kasi wala yung
mga ilaw na parang guhit sa outermost lane. Ulan pa rin. Bibili sana akong barbecue, kaya lang maulan, hirap bumaba. Tapos problema pa yung parking nandun sa BD. Next time na lang. Okay. So yung takbo natin is around 30 to 40 kilometers per hour lang. Takbong mayaman. Yung parang nakashoot ng layup sa basket. Tapos bangko ka for 3.5 quarters. Siguro bukas makakapag left turn na tong van sa harapan natin. Hirap naman kasing lumipat pa ng lane. Ayun, wala nang chance talaga lumipat ng lane, covered na siya. Tsaka di ko talaga ugaling lumipat ng lane ng basta-basta. Ano yan eh, takaw sa bangga. Hindi ko ba talaga si kuya or nag-head and shoulder fake lang siya. Liliko naman pala. Ipaliko din palang kotse din sa harap. Ayun. Ay, kawawa naman itong mga to. Walang bubong yung trike nila. Nakapayong lang si ate. Sana di na lang sila magkasakit na. Hirap bumiyahe talaga. Nung hindi pa kami nakakabili ng sasakyan, hirap mag-commute pag pumapasok sa work. Kasi from bahay, kailangan mo mag-trike papunta ng terminal ng jeepney. Yun, pag ganito yung panahon, napaka-challenging sumakay ng trike. Dalawa kami ni Mrs. Most of the time, yung sidecar ng tricycle na masasakyan mo is pamporma. Hindi siya fit para sa sa dalawang pasahero dun sa loob. Tapos, ang baba pa ng bubungan. Kaya para kayong Siamese twins. Tapos yung biyahe mo nun sa jeepney, yan, pag ganyan maulan, yung blessing lang dyan is medyo presko. Pero hassle bumaba. Lalo na kung yung bababaan mo, may part na lubog. Tapos, syempre mag-office ka. Naka-shoes ka. So, di mo may iwasan na minsan mababad yung shoes mo sa sa baha. Pero ako kadalasan ginagawa ko nun is magchichinelas ako papasok sa work, si Mrs. magsasandals. Magbabaon na lang kami ng ng shoes. Palusutin na natin si kuya. Medyo minamama na siya ng mga truck sa harapan niya. Simple lang naman yung kalakaran sa daan, kailangan bigayan lang talaga. Kapag hindi pwede, wag ipilit. Mukha nitong expander na nasa kaliwa natin, taking a U-turn, kaya lang traffic, di ba? So dapat wait for the right time. Ako pag ganyan, nang ginagawa ko, lalampasan ko yung U-turn slot, hahanapin ko yung pinaka-open na kabilang linya at doon na lang ako mag-return para hindi ako makaabala sa traffic. Kasi pag ganyan na ipipilit mo, abala ka doon sa mga nasa likuran mo kasi hinihintay ka nila mag-turn, tapos yung mga
kasalubong mo, abala ka din sa kanila kasi malamang sa malamang pagbibigyan kanila. Most of the time, yung iba pinipilit pa rin talaga nila yung situation kahit hindi naman na kapilit-pilit. Tingnan mo, nag-bulk up na yung yung other lane dito sa kabila. Wala, di naman natin siya pwedeng pagbigyan kasi bigyan ko man siya ng way dito, bibigyan kaya siya ng way nung nasa right side ko. Diba? Di naman ganun kalaking gasolina yung i-consume mo kung lalampasan mo yung U-turn slot talaga. Medyo maingay yung brake ng natin kasi nabasa. Iipit yung disc brake. Kwentuhan lang tayo. Diyan muna kayo. Pero kahit we are currently recording, nakatotok pa din yung mata natin sa daan. Kasi sa daan naman nakatotok yung camera ng phone natin. Safety first nga, ika nga. Medyo traffic. Kasi tawag dito, merong kasi talaga dito, regular route papunta sa mga sasakyan na papuntang Bataan. Sinabi ko na din doon sa isang video dati na kapag andun ka na sa may dulo ng Lasatin and umabot ka doon sa may flyover doon sa may Lasatin Boulevard, pag kumanan ka doon papuntang Bataan yon. Tapos doon sa may Dolores Junction dito pa rin sa City of San Fernando may isa pang flyover. Pero ngayon parang ipinagbabawal na yata doon yung mga yung mga heavy vehicles, mga 10-wheeler trucks, yung mga passenger bus, para din siguro hindi ganun kabilis mag-depreciate yung flyover. Pero ang naging epekto lang nun is mas dumami yung traffic dito, mas madami yung sasakyan na gumagawi sa banda dito, kaya yun, medyo traffic. Isa pang reason, yung pinoint out ko kanina, yung mga galing dun sa Dolores Junction na mga sasakyan, especially yung mga bawal dun sa flyover, kahit naka red light na, nagle-left turn pa rin sila papunta dito sa Lasatin Boulevard. Katulad nung kanina, passenger bus yon, naka green light na yung kasalubong niya, pero nag-left turn pa rin yung bus, which is incorrect. Tingnan nyo, colorful ng truck. Daming mga content ngayon, di ba? Yung mga trucks na colorful yung mga lights. Tapos yung magre-request yung mga nakatambay sa gilid ng daan, yung parang busina, tapos sasayawan nila. Medyo pumatok na content yun eh. Creatives naman kasi tayong mga Pinoy. And we are resilient. Shoutout nga pala dun sa mga malapit sa Mount Canlaon. Sana mag-ingat kayo dyan. Mag-safe kayo kahit na kasalukuyan nag-aalboruto yung bulkan. Pinoy tayo, malalampasan din po natin yan.
dito sa Pampanga. Speaking of eruptions nung early 90s or mid 90s nung pumutok yung Mount Pinatubo. Yan, naranasan namin yung impact yan dito sa amin. Ashing Fall. Naranasan din namin yung umulan ng mga parang maliliit na bato, umulan ng buhangin. Tapos amoy na amoy mo yung yung sulfur nung kakaputok pa lang ng Mount Pinatubo. Tapos may mga bayan dito sa sa Pampanga na apektuhan ng lahar. Bacolor, saka yung lugar ni ni Senator and dating governor dito sa Pampanga na si Lito Lapid, yung dating artista. Muntik ng umabot dito sa San Fernando yun. Yung kwento ng misis ko, nung nasa Bacolor na yata yung naapektuhan, nag-evacuate sila papuntang Manila. Hindi ko pa siya kilala nun. Bata pa kami nun eh. So yun. Maraming mga katutubo nun from Zambales na hanggang ngayon andito sa Pampanga. Medyo din, unfortunate din yung sinapit nila. Mga nang hihingi ng mga barya-barya sa mga sasakyan na delikado kasi nasa highway pa rin sila kahit na sa mismong mga traffic light sila pumupwesto. Ayan, katulad niyan. Buti ngayon wala siguro dahil umuulan. Pero napakasimple lang ng way of living nila dati. Nasa bundok lang sila, relying on natural resources. Pero marami rin akong kilala na naging employee na mga kapatid na Aita. Ay naka. So yun, hanggang dun sa may traffic light. Haba ng traffic wala talaga naging busy talaga yung intersection ng patungong Lasapin Boulevard buhat nagbawal na yung mga heavy vehicles dun sa flyover. Take muna natin yung middle lane. Yung favorite spot ko kung 3 lanes yung daan, gusto ko nasa gitna ako para I have the option to go left or to go right. Kapag kasi nasa innermost lane ka, yung mga magle-left turn, medyo naaabala ka. Same thing kapag nasa outermost lane ka, yung mga magra-right turn, medyo naaabala ka. Takbong mayaman pa rin tayo. 20-20 lang ang laban. Swerte na mag 40. Traffic talaga eh. Tsaka gabi, tapos umuulan pa, kaya kailangan doble ingat talaga. Lalong lalo na may uuwian tayong pamilya. Bata-bata pa lang ng bunso ko. Yan, pag gantong oras naman, itong tawag nila dito sa daan na to, Old Road, papunta ng Angeles City, Pampanga. Madami na yung mga truck. Siyempre wala na yung nakalift na yung truck ban. Kapag gantong oras ka bibiyahe, hindi pa kami naka work from home, tapos ito yung
route na tatahakin mo. Halos kasabay mo mga truck. Pampasayrong bus wala naman dito. Pagbigyan na natin to. Naman mawawala. Time is gold, but life is golder. Medyo malapit-lapit na tayo. In 5 minutes siguro nandun na tayo sa kanto ng village ulit. Daldal ko na. Takbong 40 yan. Takbong 40. Dito na ako sa innermost. Malapit na kasi ako mag left turn niya. Kahit medyo maabala pa ako nitong mag-U-turn na to or mag-left turn, okay lang. Maliit na bagay na lang yun. Kayang-kaya ng pagtsagaan niya. Pasensya lang talaga sa daan. Umalis tayo ng bahay almost 6 and almost 7 na. Yung dating 15 to 20 minute drive or 20 to 30 minute drive na back and forth doon sa pinuntahan natin kanina. Almost 1 hour siya. Gawa ng traffic sa daan. Medyo mapapadalas yung natin, pag-uusap natin sa mga videos. Pag bumibiyahe ako. Minsan ituro ko kayo kapag NLEX naman yung naging ruta natin kapag nag-office tayo. Medyo sumama kasi yung pagramdam natin kaya di na lang muna tayo nag-office this week. Iba pagbigay si Kuya. Salamat. Dalang yung mga ganyan. So, paano po? Papasok na po tayo ulit dito sa village. Hanggang sa muli po. Ako po si Kong Jones ng Kindi Channel. Sana po huwag kayong magsasawang sumama sa aking mga biyahe. Thank you and you have a good night.